Sa bawat pagbabalik, may mga taong unang iniisip hindi ang sarili, kundi ang kapwa. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay at pagharap sa samut-saring usapin, muling bumalik sa Davao si Pugong Biyahero. Tahimik man ang kanyang pagdating, marami ang nakapansin na tila may bagong lakas at bagong direksyon siyang dala. Hindi man naging madali ang mga nagdaang panahon. Isang bagay ang hindi nagbago kay Pugong Biyahero: ang kanyang malasakit sa mga taong nangangailangan. At sa mismong pagbabalik niya sa Davao, hindi pahinga ang una niyang inatupag, kundi ang kanyang mga PB Scholar. May mga school supply na ipinamamahagi, mga tuition assistance at higit sa lahat, mga payong galing mismo sa puso. Para kay Pugong Biyahero, hindi lang basta scholarship ang ibinibigay niya, kundi pag-asa. Pag-asang may taong naniniwala sa kakayahan ng bawat kabataan. Kahit minsan, hirap na silang maniwala sa sarili nila. May ilan sa mga scholar na galing sa simpleng pamilya. May mga naglalakad pa ng malayo makarating lang sa paaralan. At may mga muntik pang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Pero dahil sa tulong at inspirasyong dala ng programang PB Scholar, sa pangunguna ni Pugong Biyahero, ay unti-unting nabubuo muli ang kanilang mga pangarap. Isa sa mga pinakahinahangaan ng mga taga-suporta ni Pugong Biyahero ay ang kanyang consistency. Sa dami ng kanyang ginagawa, sa dami ng taong nakatingin sa kanya, hindi niya nakakalimutang bumalik sa tunay na dahilan kung bakit siya nagsimula. Hindi lang para gumawa ng content, hindi lang para sumikat, kundi para makatulong. At matapos niyang asikasuhin ang kanyang mga scholar, ay hindi pa doon natatapos ang kanyang misyon. Dahil ilang araw lang ang lumipas, muli na naman silang bumiyahe. Sa pagkakataong ito, paakyat ng bundok, kasama ang kanyang team at ilang volunteers. Muling nagtungo si Pugong Biyahero sa mga liblib na lugar upang maghatid ng tulong at inspirasyon sa mga komunidad sa kabundukan. Hindi biro ang daan, maputik, matarik, at minsan kinakailangan pang tumawid sa ilog o maglakad ng ilang oras. Pero para sa kanila, lahat ng pagod ay nawawala kapag nakikita nila ang ngiti ng mga batang kanilang natutulungan at ilang mga pamilyang ngayon lang nila napuntahan. Makikita sa kanilang mga video ang simpleng pamumuhay ng mga tao sa bundok. Mga batang masaya kahit simpleng laruan lang ang hawak. Mga magulang na punong-puno ng pasasalamat, at doon mo marirealize na minsan hindi kailangan ng milyon para makapagpasaya ng tao. Kadalasan, oras, presensya at malasakit lang ay sapat na. Marami ang nagsasabi na iba raw talaga ang fulfillment kapag tumutulong ka ng walang hinihintay na kapalit. At yun ang madalas makita ng mga tao kay Pugong Biyahero. Tahimik, simple, pero totoo ang intensyon. Habang ang iba ay abala sa social media para sa pansariling interes, siya naman ay ginagamit ang kanyang platform upang makapagbigay inspirasyon sa mas nakakarami. Hindi perpekto, nagkakamali rin, nasasaktan din, pero pinipili pa rin bumangon at magpatuloy. Matapos ang sunod-sunod na biyahe, misyon at mga gawain, dumating din ang panahon para huminga kahit papaano. At kamakailan lamang ay nakita si Pugong Biyahero kasama ang kanyang malalapit na kaibigan sa isa sa mga pinakapaboritong destinasyon ng marami, ang magandang isla sa Siargao. Sa mga ibinahaging clips at larawan, makikita ang mas magaan at masayang side ni Pugong Biyahero. Mga simpleng tawanan. Minsan kasi kahit gaano katatag ang isang tao, kailangan din niya magpahinga. Kailangan din niyang huminto sandali. Para huminga, para mag-isip,
para alagaan din ang sarili niya. At marahil, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. Dahil nakikita ng mga tao na sa likod ng kamera, tao pa rin siya. May pagod, may pinagdadaanan, may tahimik na laban. Pero sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang ngumiti. Habang namamangka sa ilog ng Siargao, ay tila ba pansamantalang nawala ang ingay ng mundo. Walang pressure, walang issue, walang gulo, kundi simpleng katahimikan kasama ang mga totoong kaibigan. At minsan, yun ang pinaka-importanteng bagay na kailangan natin sa buhay. Hindi maraming tao, hindi maraming pera, kundi mga taong totoo sa atin kahit walang kamera. Sa bawat biyahe ni Pugong Biyahero, hindi lang lugar ang kanyang nadadaanan, kundi buhay ng mga taong kanyang naaabot. Mula sa mga scholars, hanggang sa mga komunidad sa bundok, hanggang sa mga simpleng taong inspirasyon ang nakukuha sa kanyang kwento. Patuloy siyang nagiging paalala na may kabutihan pa ring umiiral sa mundo. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay, mas marami pa sigurong tao ang mabibigyan niya ng pag-asa. Dahil ang tunay na biyahe, hindi nasusukat sa layo ng napuntahan, kundi sa dami ng pusong iyong naantig. At sa bawat pagbabalik ni Pugong Biyahero, isang bagong kwento na naman ng inspirasyon ang nagsisimula. Kung nagustuhan nyo ang ganitong inspirasyon na video, pa-like and share naman dyan at pa-subscribe na din mga kadudes. So paano? See you! Bye!